Allow me to share with you this morning, preparation for divine encounter. Ayan. Preparation for divine encounter. Para magkaroon po tayo ng encounter sa ating Panginoon, napakahalaga ang preparation. No New Year's Eve celebration po natin, we emphasize the fact na kailangan po natin na ang ating Panginoon ay maging sentro at maging focus ng ating buhay. And to make God the center and focus of our life requires preparation. So sa verses 7 to 9, ganito po ang sinasabi ng salita ng Panginoon sa Exodus chapter 19. Ngani nagbalik si Moises ag-ida ing tipon kag mga pinuno it mga Israelinhon. Ag-ing siling sa inra kag tanang gingsugo it Ginoo sa ida. Verse 8. Pagkarungog kali it mga tawo nagkausa sinra. Tanang ging Bisaya it Ginoo ay amo at tumanon. Kada nagbalik si Moises sa Ginoo, raya kag sabat it mga tawo. Verse 9. Nagsiling ka Ginoo sa ida. Mapakigkita ray ako sa imo hina sa maramoy na krampog. Agor marunggan it mga tawo nak nagbibisaya ako sa imo. Kada perming mapati sinra sa imo. Bag-o ing siling ni Moses sa Ginoo, kag bag-o ing siling ni Moises sa Ginoo, kag sabat it mga tawo. Dayawon ang ato Ginoo. So the first thing when we do a preparation for divine encounter is to listen to divine instruction. Pwede bang pakisabi sa iyong katabi, listen. Ayan. Makinig. Ano ang ating pakikinggan? Divine instruction. Napakahalaga sa atin pong talastasan sa Panginoon is the act of listening. So ano po ba ang definition ng word na listen? Listen can be understood as an active engagement. Pwede bang pakisabi? Active engagement. Gustong silinggon, pag ikaw ay nagrurungog, buko ka, passive. You are not just a receiver, but you are actively processing what is being heard of. Tama po yun, ano? You are actively processing what is being heard of. Pinoprocess mo kung ano ang iyong napapakinggan. Hindi na kung napakinggan po natin sa ating kanang tenga, ay lumalabas sa kaliwang tenga. Pinoprocess. Kaya nga sa gitna ng dalawang tenga ay mayroong utak. Tama po ano? Sa gitna ng dalawang tenga ay mayroong utak. Ano bang ginagawa ng utak? Pinoprocess ang ating pinapakinggan. So listen is understood as an active engagement in receiving and contemplating divine communication. So you receive the communication that comes from God and then you contemplate on it. Kaya nga sa Book of Revelation, ang sinasabi ng Panginoon, those who has ears, let them hear. To hear is to process what has been listened to. Okay, so it involves more than merely hearing sounds. It signifies an openness and receptivity to understanding spiritual truths and guidance. So pag tayo po ay nakikinig sa communication ng ating Panginoon, you open your heart, you open your mind, you open your whole being, and you accept, Lord, you are talking to me and not to my neighbor. Kung iyo pong napapakinggan ng Panginoon, ang ating attitude po ay, Panginoon, kayo po ay nangungusap sa akin. Akin yan, Panginoon. At hindi yung kapitbahay mo, hindi yung katabi mo. At hindi mo sinasabing, muyati gani, para talaga kali kay sister. Muyati gani, para kali kay brother. Pag nagsisermon ka, pastor, sisiko ka imo katabi, runggi, para sa imo kina. Asing tataon mo sa iyo kapitbahay. Hindi ba para sa iyo yan? Amen.
Lalo na kung mga magpamilya, magkatabi sila ng upuan. Kaya nga minsan ayaw ng mga anak nating katabi tayo sa simbahan. Kasi pag mag-sermon ang pastor, pakasiko tong anak, rungge, para sa imo kina. Yan. Kada itong mga anak ay, hagtoyang ikon ako sa mga ingkuran it mga young people. Hagtoyang ako sa ingkuran it mga kayaki. O hagtoyang sa ingkuran it mga kabady. Kasi, ingsisiko. Pwede namang sabihin mo, Lord, para yan sa akin. Amen. Para yan sa atin. You understand. You reflect on the spiritual truths that are being given to us. Listen embodies both a spiritual and relational component. So ang pakikinig po ay pakikipag-isa spiritually and relationally. Kaya nga pag tayo po ay nagkipag-usap, as much as possible, face to face, mata sa mata, tama po yun ano? Kasi pag nag-iiwas ka tong mata ay yabot. Kaya sa amin sa mga inunhan, pag yakuno nagmumuyat sa imo, pag kinakausap mo, ay aswang kina. Aswang kina. Lalo na kung imumuyatan na kador nimo, asing pa'y baliktad ako hagdo sa ida, tawo-tawo. Di ba? Nakikita ba ganin mo imo itsura sa tawo-tawo at imo kausap? Tingnan nyo nga yung inyong kausap, tingnan nyo nga kung nagre-reflect ang inyong mukha doon sa kanyang mata. Nagre-reflect ba? Paywayaran, no? Nagre-reflect? Kasi pagbuyat, asing pa'y baliktad ako raha. Pagbaliktad ko no kinaay. Sa duray. But listening embodies spiritual and relational components. Pag ikaw ay medyo mayroong conflict sa isang tao, hindi ka makikinig sa kanya kahit napakaganda yung kanyang sasabihin, masama pa rin ang dating sa'yo. Amen. Masama pa rin ang dating sa'yo. Bakit? Kasi may conflict ka sa kanya eh. May trust issue ka sa kanya. May pagdududa ka sa kanya. Lalo na pag mag-asawa, di ba, Brother Mel? Ay, kasama ko ang aking kabarkada. Mapati ko no sa imo. Kabarkada yang baga ka imo kanunot. Baka iba kag imo kanunot. Ganyan. Kung niyo kay ka naiisip. Why? It is because there is a breach on relationship. May problema sa relasyon. So listening, it embodies two things, not only the physical one, the sounds or the actions, but also a spiritual and relational components. So when you listen attentively and you understand the needs, you understand the concern, the joys of others, it reflects the example of Christ's compassion and empathy. Nagre-reflect po ito ng awa, ng habag ng atin pong Panginoon. So, what to listen to? Ano po ba ang dapat nating pakinggan? In verses 7 to 8, makikita po natin, we need to listen to the Word of God. Pwede bang pakisabi sa iyong katabi, listen to the Word of God. Makinig sa salita ng Diyos. Kailan po tayo nakikinig sa salita ng Panginoon? Pag nagsisermon? Ano pa? Pag nagde-devotion, Bible reading? Kaya nga pag magba-Bible reading as much as possible, iniiwasan natin na tayo naglalakad-lakad. Kung nagba-Bible reading, tayo po ay nakatayo to listen attentively to the Word of God. So, listen to the Word of God. Verses 7 to 8. Ang mga Israelites ay binigyan ng instruction ng Panginoon ng kanyang salita. Napakahalaga ang pakikinig sa salita ng Diyos. Sa buhay po ng isang Kristiyano, napakahalaga ang pakikinig sa salita ng Diyos. Amen. Ang dahilan kung bakit tayo ay evangelical, it is because we see the Scripture having a primary authority in our lives. Yan ang kaibahan ng evangelical sa non-evangelical Christians. Tinitingnan natin ang salita ng Diyos as the primary authority
sa buhay natin. Hindi secondary, kundi primary ang authority ng salita ng Diyos. Kaya nga napakahalaga para sa ating mga evangelical believers ang pagbabasa ng salita ng Diyos, ang pakikinig ng salita ng Diyos, ang pag-aaral ng salita ng Diyos. Amen. Kaya nga sa atin sa Ojungan Foursquare Church, para mas marami po ang makapakinig ng salita ng Diyos, meron po tayong isinasagawa ng mga home Bible studies. Pwede bang palakpakan natin ang ating mga elders? Amen. Kung hindi pa po nakapag-Bible study sa inyong mga tahanan, you can invite us. Message lamang po 0946-403-4646. So, pag nais nyo po magkaroon ng Bible study sa inyong tahanan, just message us sa number na yan. Araw-araw, merong pangangaral ng salita ng Diyos sa Ojungan Foursquare Church. Saan po yon? Sa Facebook, sa YouTube, at saka sa ating Channel 40 o 41 sa Star Cable at saka sa radyo natin. Ano yung program natin sa social media at saka sa TV every morning? The Upper Room. Ayan. So pwede po kayong makinig. Pwede po kayong manood. Habang nagkakape, makinig. You can share also yung mga messages na sinishare. Paggabi naman sa radyo natin, ano yung programa natin na nagpipreach ng salita ng Diyos? Landas ng Buhay. Anong oras? 6:30 hanggang 7:00 ng gabi. So meron pong tuloy-tuloy na pangaral at pagtuturo ng salita ng Diyos. And we encourage everyone to really listen, to reflect on the Word of God. Because Romans chapter 10 verse 17 says, consequently, faith comes from hearing the message, and the message is heard through the word about Christ. Yan ang sinasabi sa NIV translation. Sa King James naman ang sabi ng salita ng Diyos, faith comes from hearing, and hearing the word of God. Paano po lumalago sa pananampalataya? Pakikinig ng salita ng Diyos. Napakahalaga. Maraming mga Kristiyano ang nagiging talunan ang buhay mananampalataya. Maraming mga Kristiyano ang hindi lumalago kasi hindi nakikinig ng salita ng Diyos. Sabihin natin, si pastor katong usang ato utod ra, 20 years sa simbahan. Ing uubanan na isida sa simbahan. Ay asing yagihapo gigbago. Pakisabi sa iyong katabi, kapatid, hindi ikaw yan. Asing yagihapo gigbago. May aring masabi po natin. Again, ang sabi ng salita ng Diyos, pakikinig ng salita ng Diyos. Siguro, mahirap naman magbigay ng conclusion, Brother Mel, no? Baka hindi siya nakikinig ng salita ng Diyos. Kasi pag mag-sermon si pastor ay paibang lasag katuyog, no? Ay hindi yan masama, Sister Bing. Kasi kung na-insomnia ka, what a gift na nakakatulog ka sa simbahan. At least sa simbahan nakakatulog, di ba, Brother Mel? Sabi ng iba, ang pagbabasa daw ng Bible, yun daw ang pampatulog niya. Pag gusto niya matulog, magbasa lang siya ng Bible, mga nakatruhang verses yang, naghuhuyago kay. Hindi maado. Pero, nadedefeat ang purpose. Bakit? Ano ba ang purpose? Ang makinig ng salita ng Diyos. Amen. Ang makinig ng salita ng Diyos. Kaya nga, nire-remind din natin ang bawat isa, pag may nagsisermon, pag nasa simbahan, iniiwasan ang cellphone. Tama, no? Maliban lang kung nasa media ministry ka, normal yan, ang mga nasa media ministry, nagmumonitor sa cellphone. Or, tawag dito, may emergency. Pero may mga kakilala ako na mga kapatid, na pag nasa simbahan talaga sila, they make it a point na pinapatay nila ang phone nila or ininalagay nila sa airplane mode ang phone nila. Nasa simbahan sila
Because they make it a priority that then when they enter the church, it is a divine appointment. It is an appointment with God. Pag ikaw ay nakikipag-appoint sa mayor, nag-entertain ka ba ng cellphone mo? Pag ikaw nakikipag-appoint sa congressman, nag-entertain ka ba ng cellphone mo? Kung ikaw ay makipag-appoint sa presidente, o sa principal, o sa head mo, o sa boss mo, di ba hindi tayo nag-entertain ng phone? Why? Because we make it a point that that time is a specific and special time with that person. So tayo naman sa church natin, sometimes kailangan din natin mag-social media detox, Sister Gemma. Kasi nakaka-toxic, di ba, ang social media? And when we go to the church, we have the reason to detox ourselves from social media. Ayan, so purihin po ang Panginoon. Sabi naman ng iba, Pastor, hindi na ako nag-church. Nag-online na lang ako. Aba, maniwala ka man nag-online. Wala pa ngang 1 minute yung online mo. Wala pa. Nakinig ka, nagkulang mo na. After, lipat, swipe na. O, nag-online naman sila, Sister Helen. So remember, if you want to grow, if we want to strengthen our faith, kung gusto natin palakasin ang ating pananampalataya, listen to the Word of God. Why? In Matthew chapter 24 verse 35. Sino po ang nakamemorize ng Matthew chapter 24 verse 35? Pwede bang i-recite natin? Go! Heavens and earth, but my words will remain. The only thing na mapagkakatiwalaan mo sa buhay, walang iba kundi ang salita ng Diyos. The only thing na strong foundation na meron na tayo, walang iba kundi ang salita ng Panginoon. So what to listen to? First, the Word of God. Second is the manifestations of God. Ang tawag dyan sa manifestations of God ay theophany. Theophany, yan ang gusto sabihin ng manifestation. Dito sa Udjongan, meron tayong epiphany. Dalawa yon. Epiphany is ang meaning niyan sa Greek ay manifestation from above. Yan ang gusto sabihin ng epiphany. Manifestation from above. So when Jesus Christ was born on this world, that is an epiphany. Because He is a man that comes from heaven. Okay? Epiphany. Manifestation from above. Pag sinabi na nating theophany, this is a manifestation of God. Sa Biblia, sa Hebrews chapter 1, tingnan po natin. Ngayon ko lang naalala itong verse. Sa Hebrews chapter 1, makikita po natin itong sinasabi ng salita ng Diyos. Verse 1. Pwede bang pakibasa natin? Hebrews chapter 1, verse 1. Tayong lahat, katong unang panahon pa, maramong beses ag sa iba't ibang parayan, kung kag Dios ay ingwa it gustong ipahadag sa ato, mga ginikanan. Sida ay nagbibisayay sa inra, parayan sa mga propeta. Iba-iba ang pagpapahayag ng Diyos nung unang panahon. Pero sa verse 2, ang Diyos ay nagpahayag sa pamamagitan ng kanyang anak, ang Panginoong Hesukristo. So there are different types of theophanies in the Bible. Ito ang mga halimbawa. May tinatawag na thunderstorm theophany. Yan. Ano itong thunderstorm? Ang Diyos ay nagpapahayag sa pamamagitan ng unos. Unos. Si Martin Luther, galing siya sa pinanggalingan niya, kung saan siya, anong pinanggagawa niya, naglalakad pa uwi sa bahay nila, gabi. At biglang nagkaroon ng kulog, ng kidlat, na parang halos mawawasak ang buong earth. Ang kanyang description. Ang buong mundo parang mawasak.
at napasigaw siya, Panginoon, mahabag kayo sa akin. Kung makasurvive ako dito, maglilingkod ako sa iyo. So, pagkasabi niya ng ganun, nag-stop na yung lahat. Kaya, nagpastor si Martin Luther. Naging monghe si Martin Luther. Thunderstorm, theophanies. God appears in thunderstorms, kagaya doon sa Mount Sinai. Nag-shake pa yung earth. Nag-shake yung bundok. Tapos halos nagbabaga at saka ang daming clouds doon sa bundok and people were afraid. Thunderstorm, theophanies. Ikalawa, court theophanies. Ano itong court theophanies na ito? Nagpapakita ang Diyos na siya'y nakaupo sa isang trono sa presensya ng mga anghel. Maraming nakakita noon. Sa Bible school, pag mag-overnight prayer, praise and worship kami, marami nakakita ng mga estudyante nang gano'n, nakikita nila ang Panginoon na sa trono. Nakaganon ng kanyang kamay. Nakaupo sa trono. Sa Book of Daniel, maging sa Book of Revelation, makikita po natin ang Diyos nakaupo sa kanyang trono. Kaya nga may kanta si Jack Hayford na, Majesty, worship His Majesty. That is a description of court setting. Nasa korte ng hari. Ikatlo, man theophanies. Ano ito? Ang Diyos ay nagpapahayag sa purma ng isang tao. Sa purma ng isang tao. Kagaya kay Abraham. Merong 3 lalaki na pumunta sa kanilang bahay. Nakikain sa kanila. Kagaya kay Manoah. Sino si Manoah? Si Manoah ay tatay ni Samson. Tatay ni Samson. Si Manoah. Nagpakita sa kanya ang angel of the Lord. Sabi ng mga theologian, mga Bible scholars, pag nabasa daw sa Old Testament yung word na angel of the Lord, hindi angels of the Lord, angel of the Lord, it refers daw kay Jesus Christ. That is the pre-New Testament manifestation ni Jesus Christ. Sabi nila ng mga theologians. So ang Diyos po nagpapahayag in human form. Kagaya ni Jacob, nakipag-wrestling sa Diyos. Tama no? He wrestled with God si Jacob. Ay mamamatay ka pag makipag-wrestling sa Diyos. But in that case, ang Diyos ay nagpahayag kay Jacob in a form of man. Kaya nga nakipag-wrestling siya. Nakipag-wrestling siya. That is man theophany. Ang Diyos nagpapahayag sa forma ng tao. Ika-4, warrior theophany. Ang Diyos nagpapakita as a warrior. Sundalo. Kagaya kay Joshua. Nakita niya ang Diyos mayroong sword. Nakita niya ang angel of the Lord may sword. Chariot theophany. Nag-appear ang ating Panginoon sa chariot. Kaya may kanta tayo noong ating anniversary. Ano nga yung ating opening song nung Behold, He comes, riding in the chariot, riding in the clouds. Ano sunod? Shining like a sun. Actually, that at the trumpet call, yan ay isang description, naalala ninyo, kay Elijah. Si Elijah ay kinuha ng chariot. Tama no? Flaming chariot. Yan ang doon nag-a-appeal yung awiting yon. Ang Diyos nag-a-appear in a form of chariot. It's a chariot theophany. He is riding in a chariot. He is riding in a cloud. Ezekiel chapter 1, Psalm 18. And then, number 6, glory and cloud theophanies. That's another. Ang Diyos nag-a-appear sa mamagitan ng glory.
Sa pamamagitan ng rampog. Rampog baga? Tama no? Rampog no? Rampog ang clouds, di ba? Sa verse 9. Sa rampog. Kaya nga, doon sa tabernacle, noong New Year, noong itinayo ang tabernacle, bumaba yung clouds sa tabernacle. Nung dinedicate ni Solomon ang temple, bumaba ang clouds sa temple. Kaya hindi nakakapag-serve ang mga priests because there are clouds. May glory. God appears sometimes in bright or dark clouds, reflecting His glory in the world. Ikapito na manifestation ng Diyos, auditory manifestation. Boses. Nagsasalita ang Diyos through voices. Still small voice, kagaya ng pakipag-usap ng Diyos kay Elijah. And sometimes, roaring and thundering voices. Nakipag-usap ang Diyos. And of course, number 8, manifestation ng Panginoon, visions and dreams. Panaginip, mga pangitain. Kagaya kay Jacob, nakipag-usap ang Diyos sa kanyang paghiga doon sa isang lugar, natulugan siya. And then sa kanyang pagkatulog, nakita niya may napakahaba na sanrig. Sanrig, no? Tama, sanrig katong hagdan? May mahabang sanrig, papagto sa langit. At pababa, paakyat ang mga angels ng Panginoon. Ang Diyos nagpapakita sa visions, nagpapakita sa dreams. So as we continue to anticipate a divine manifestation sa ating mga buhay, a divine encounter sa ating buhay, even until now, marami pong mga Christians nakakaranas ng ganitong klaseng mga theophanies. Nakakaranas ng ganitong klaseng mga bagay. And then thirdly, what to listen to? The first is the Word of God. Listen also to the manifestations of God. And then of course, listen to God's servants. Listen to God's servants. Tingnan nyo sa verse 9 ng Exodus. Chapter 19. Anong sabi ng Panginoon? Nagsiling ka Ginoo sa ida, mapakigkita ray ako sa imo hina sa maramoy na krampog. Agor marunggan, it mga tawo nak nagbibisaya ako sa imo. Kada perming mapati sinra sa imo. Kanino yon? Kay Moises. Although Moses has been used by God mightily in his leadership sa mga Israelites, his leadership is always challenged by people. Ang leadership po ni Moses, sina-challenge ng mga tao. At nakakalungkot sometimes, his very sister, si Miriam. Si Aaron, ang kanyang brother. Yung mga elders ng Israel, challenged the leadership authority of Moses. Diba? Kaya nga may instance na nabuka yung lupa, kinain yung mga leaders, yung mga elders ng Israel. Bakit? They challenged the leadership of Moses. Nagkaroon ng sakit sa balat si Miriam. Why? It is because she challenged the authority of Moses. Kaya ang Panginoon, ang sinasabi niya kay Moses, Moses, I will demonstrate it in the middle of the people. Kakausapin kita sa rampog para malaman nila, totoo na ako ang Diyos na nakipag-usap sa iyo. Listen to God's servants, my brothers and sisters in Christ. Pastors are not political leaders. Naging pastor ang pastor hindi dahil sa politika. Amen. Ang mga lingkod ng Diyos nag-occupy ng leadership position not because of politics, but because it is a divine call and a divine appointment from God. Yung ating mga council members, yung ating mga elders, yung ating mga deacons and deaconesses, lahat yan, we accept them as divinely called of God. Amen. Amen.
Pastor, inelect naman natin sila. Nagboto po kami sa kanila. It is true. And yet, we have prayed it to the Lord. Ipinanalangin natin ang mga kapatid nating yan. Tingnan po natin sa Hebrews chapter 13, verse 17. Kung sino ang makakita, pwede bang tumayo at basahin? Hebrews chapter 13, verse 17. Ano ang sabi ng salita ng Diyos? Sino nakakita? Pakibasa po. Hebrews 13:17. Amen. Ano ang sabi ng salita ng Diyos? Basahon na ako sa udyunganon, Ray. Tumanan ninro kag inro mga pinuno, ag magpasakop sa inra. Kumo, sinra kag di responsibilidad nak mag-alaga sa inro pagtuo. Sa King James Version ay, they are the bishops of your soul. Overseer ang bishop, tagapagbantay ng inyong kaluluwa. Kaya pag tayo po ay nare-rebuke ng mga leaders natin, huwag tayong magtampo. Huwag tayong magalit. Tanggapin natin. Kasi para yan sa ating ikabubuti. Amen. Para yan sa ating ikabubuti. Ano ang sabi ng salita ng Diyos? Kag inrara ingihimo it maado, kaling inra ministeryo. Kumo, ayam ninra naksinra ay ingwat sa labtanon sa Diyos para raha. Kada sunra sinra it maado, pramas ahimuon ninra kag inrang ministeryo nakingwa it kasadya agwayat kalisor. Dahil kung hindi kamo magsunor sa inra, ay kamura kag lugi. Sabi ay, Pastor, ang hirap namang pasundin itong mga members namin. Bakit? Ay ayaw sumunod. Pero ang instruction ng Panginoon sa atin, we must obey, we must listen, we must respect our leaders. Amen. Pag UFW, sino ang leader at UFW? UFW, President. Pag UFM, sino ang leader ng UFM? Sino? UFM, President. Pag sa mga youth, sino ang leader ng youths? Youth President. Sa senior, ano tawag doon? Sa young professional, may young professional na leader. We must obey them. We must respect them. Abang sadya kinasinra, kung kang inrang mga members ay nagsusunor sa inra. Amen. Amen. Tayo po ay sumusunod. Sa mga barangay natin, meron tayong mga naka-assign na mga elders. Nagsusunod na kita sa ato mga elders. Amen. Sa church as a whole, meron tayong church council, meron tayong pastor na dapat nating sinusunod. We must obey them. We must respect them. And when they rebuked us, Lord, thank you. Kasi may concern ka pala sa akin. Ayaw mo ako mapahamak. So, God's servants, listen to them. Listen to them. Listen to the Word of God. Listen to the manifestations of God. Listen to the servants of God. Sa verse 8, ito ang response ng mga tao. Ang sabi ng mga tao sa verse 8, masunor kami, sabi ni siling ninra. Pagkarungog kaliit mga tao, nagkausasinra. Ang sagot nila ay ganito, tanang ging Bisaya it Ginoo ay amo at tumanon.
Lahat ng sinabi ng Panginoon, susundin namin. Sabi ng mga Israelites. They follow God. And yet, obedience to the Word of God requires consistency. Kailangan consistent sa pagsunod sa salita ng Diyos. Obedience to the Word of God requires commitment. Kailangan committed ka. Whatever may happen, I will follow, I will obey God. Ano man ang mangyari, susunod ako sa Panginoon. Susundin ko ang kagustuhan ng Panginoon. And then second thing, not only we listen to divine instruction, but we also anticipate a divine encounter. As we continue to prepare for our divine encounter, series po ito, and we are expecting a divine encounter sa buhay ninyo. Kagaya sabi ni Brother RJ kanina, he is excited sa pwedeng gawin ng Diyos sa buhay ko. We are also excited sa pwedeng gawin ng Diyos sa buhay natin. Amen! Meron kang challenge na kinakaharap sa buhay mo ngayon? Expect an encounter with God. Expect an encounter with God. Meron kang problema? Expect an encounter with God. Meron kang kabigatan? Meron kang sakit? Meron kang karamdaman? Expect an encounter with God. Just like that woman. How many years na siya dinudugo? And then sinabi niya, mahawakan ko man lang ang damit ng Panginoon. Gagaling na ako. There must be an expectation. And when you expect, you need a preparation. No? So listen. Ikalawa, anticipate a divine encounter. When you say anticipate, it means to look forward to as a certain. Tinitingnan mo siya na siguradong mangyayari. Yan ang gusto sabihin ng anticipate. So, when we anticipate a divine encounter, first, it requires consecration. Verses 10, 14, and 15 ng atin pong Exodus chapter 19. Requires consecration. Pwede bang pakisabi, consecration. Consecration has two aspects or two parts. First is physical consecration. Ang sabi ng salita ng Diyos sa mga Israelites, maligo kayo, labhan ninyo ang mga damit ninyo. Do not touch your wife. Physical consecration. When you consecrate to God, it's not only your heart, but also physically. May mga taong pag sinasabihan mo, sis o brad, hindi appropriate yung damit mo na yan sa pagsamba. Anong sagot sa iyo, Sister Gemma? Hindi naman nakatingin ang Diyos sa damit. Nakatingin sa puso. Oh, tama yun ano? Naririnig ba natin yan, Sister Bing? That fact, that action, reflects also your heart. Tama ba, Sister Bing? Di ba nagre-reflect ng puso mo? Anong klaseng puso? Rebelyoso na puso. Kasi may propriety sa pananamit. Kahit yung mga priest, when they serve the temple or when they serve the tabernacle, merong nire-require na damit ang Diyos sa mga priests. Kung enough lang pala yung puso, ay hindi na yan sila pasusuotan ng damit ng Diyos. Hindi na yan i-require ng Diyos na maligo. Hindi na magpapalagay ang Diyos ng palanggana doon sa gate ng tabernacle kasi enough na yung puso. When you consecrate, when you dedicate your life sa ating Panginoon, it requires physical preparation. Ang physical mo, ang katawan mo, inihahanda mo. Ganon din yan. Pag ikaw ay sasamba sa Panginoon, inihanda mo rin ang sarili sa pagsamba sa Panginoon. Sabado, matutulog ka ng maaga. Amen. Matutulog ng maaga. Kasi kung hindi ka matulog, natulog ka ng 2:00, ano mangyayari sa iyo kinabukasan? Kasi hindi physically prepared. Hindi kasi nakatulog. Maaga ka pang gigising, Sister Gemma, at magluluto ng almusal. Para makapag-almusal ka na kasi ang simba natin ay 7:30. Amen?
Eh kasi pag pumunta ka sa simbahan, parang nagpa-check lang, parang nag-time in lang. Tapos pupunta doon sa tindahan. Praise and worship pa naman, mapunta ko muna ako doon sa tindahan. At saka kain ng kumo. Oh. Tapos balik ulit dito. E di, pastoral prayer na. Tapos na yung sermon. So kailangan po mag-prepare, physical preparation. The Bible says that physical preparation for divine encounter involves cleansing and consecrating oneself. Ito pang iba't ibang paraan ng physical consecration, makikita natin sa Bible. Ang iba po ay nagwawash, washing, naliligo, naglalaba ng damit. Kasi nung unang panahon, isa lang naman ang damit. Dalawa lang ang damit. Hindi kagaya nito na ang hirap-hirap magpili ng damit paglinggo. Di ba ang hirap-hirap magpili ng damit paglinggo, no? Ang dami-dami tating choices. Washing clothes was an act of purification and reverence. Kaya nga doon sa tabernacle, merong palanggana na hinuhugasan ng kamay, hinuhugasan ng paa ng priest at saka ng Levites. Ikalawa, cleansing of hands. Naghuhugas ng kamay. Naalala ninyo, si Jesus Christ was confronted by the teachers of the law and Pharisees. Kasi nakita nila na ang kanyang mga alagad, kumakain, hindi naghugas ng kamay. Ritually impure ang mga disciples ni Jesus. Kasi kumain sila na hindi naghuhugas ng kamay. Cleansing of hands is part of physical consecration. Kaya pag magsimba tayo, maligo naman tayo. Amen! Pagkasabi sa yung katabi, naligo ako kanina. Ay malamig eh. O, pwede yan, naligo ng tubig o naligo ng perfume. Another, purify your heart. Physical. Our hearts are the realms of feelings and attitudes. Yung puso po, hindi lang tutukoy sa physical na puso, pero it refers to our feelings, it refers to our attitude. Kaya nga, pag magsimba tayo, sineset aside natin agad ang ating utak, sasamba ako sa Diyos. Maglilingkod ako sa Diyos. Sineset aside natin ang ating utak. Kaya ayaw natin na may aberya pag tayo po ay nagpiprepare sa pagsamba natin kasi nagkakasala tayo, Sister Bing. May aberya eh. Di ba? So purify your heart. And of course, hindi dahil merong aberya, kundi dahil you should prepare also. We should prepare ourselves. Whatever may come, anuman ang mangyari, maglilingkod ako sa Panginoon. And then of course, letter D, as part of our physical preparation, is humbling ourselves. To be right with God demands humility. Actually, ang sabi ng ating Panginoon, kung ikaw ay mag-aalay sa Panginoon, at on that very act ng inyong pag-aalay, naalaala ninyo, may na-offend ka na kapatid o na isang tao, iiwanan mo ang alay mo, makipag-reconcile ka muna sa kanya. Di ba yan ang instruction ng Panginoon? Humble ourselves. That's part of our preparation as we continue to consecrate to God. Spiritual naman, ito, daily prayer, studying the scriptures, practicing kindness, fostering fellowship with fellow believers, seeking God with undivided heart and mind, and of course, not allowing anything else to distract us from preparing to hear from God. And lastly, in verses 11 to 13, as we continue to anticipate a divine encounter, we are being required to prepare as instructed. To prepare as instructed. Ano bang instruction ng Diyos? Mga kapatid, pag binabasa natin ang Biblia, maraming instruction sa atin ang Panginoon. But one thing is true. Lahat ng ito na fulfill ng ating Panginoon in behalf of us and as an example for us. Sa Jesus, sinunod niya ang mga instruction ng Panginoon para sa atin
at bilang halimbawa sa atin. So, as we continue to anticipate the mighty hands of God for us personally and for our church as a whole, let's continue to listen to God's instruction and let us anticipate an encounter with the Lord. And if we want to have an encounter with the Lord, prepare yourself. I know God will be working in different areas ng ating buhay for this year. Mayroong gagawin ang Diyos sa iba't ibang bahagi ng ating mga buhay, iba't ibang aspeto ng ating buhay. Let us prepare for what God can do. Maghanda po tayo kung anong pwedeng gawin ng Diyos. Maghanda po tayo kung anong pwedeng ipakita ng Diyos para sa atin. Just like Jacob, hindi niya binitawan ng angel of the Lord. Sinabi niya, hindi kita bibitawan unless you bless me. Lord, this 2025, I want to experience and to encounter you in different aspect of my life. Ayaw ko po, Panginoon, nalilipas lang ang taong 2025. Hindi kita makita, hindi kita maranasan, hindi ko makita ang iyong himala, hindi ko makita ang iyong kamay. Gusto ko po, Panginoon, ngayong 2025, makita kita, maranasan kita, makasama kita. Pagpalain tayo ng Panginoon.